Hi guys, for people that didn't know me well, so I've been building flashlights and sell them or keep them personally over the years, no? So right now, gusto ko i-share sa inyo kung paano ko ginagawa yung mga builds. Little sneak peek lang no kung paano ko ginagather yung materials, paano ko dinedetermine yung cost. Kasama na rin yung assembly, no? So let's begin. So yung build ko is inspired by my love for high cre and flooded beams, no. So matagal ko na gustong mag-build ng triple na na gagana both on regular AA batteries and 14500. So nakita ko tong post na to sa Reddit, sobrang tagal na nito. Hindi ko lang agad na execute kasi yun nga, nagkakaproblema ako sa pag-acquire nung lens since hindi pala siya readily available dito sa Philippines. Until yun na nga, so yung supplier meron na pala siyang available. Medyo pricey nga lang, no? So yung dalawang for the set is 500 already. Kaya nag-decide ako na papaliban lang muna. So pinost ko muna sa group namin, baka may ibang naghahanap. And then I added na baka may mag-sponsor as a joke. At yun nga, biglang may nag-comment na admin. Sasagutin daw yung build cost natin, no? As long as ma-document natin properly yung overall na pag-build natin. Matagal ko nang kilala yung admin na to, no? He's a very chill dude. So mabait talaga to si boss. Salamat boss and entire PFG family. So yung group pala namin guys is Philippine Flashlight Geeks or PFG. Search nyo lang sa Facebook PFG, lalabas na yan. So PFG, as the name suggests, no, everything about flashlights. Kung mahilig ka sa flashlights, gumagawa ka ba ng flashlights or ginagamit mo sa pang-araw-araw, magandang group to para sa iyo. So yun na nga, para ma-materials natin yung build, no. So ang first step natin is determine natin yung mga dimensions para magkasya talaga yung triple natin. So yung pinaka-crucial talaga is yung diameter, no. Dapat hindi tayo magkamali dun sa sa inner diameter nung optic assembly niya. So kasama na dyan yung MCPCB niya saka yung lens niya. Dapat kasya talaga. Hindi siya sobrang luwag na gagalo sa loob or lalabas na dun sa sa pinaka butas ng head niya. So upon measurement natin, no, yung dapat yung TIR lens niya is dapat nasa 16mm lang. Saka yung MCPCB din dapat 16mm lang din siya since yun yung max na allowable para sa host natin. Saka yung spacer niya din, since hindi naman importante talaga na ma-occupy natin yung pinakailalim which is around 15mm, okay na yun din yung 16mm since kasya naman siya, hulog na siya dun. Yung naman, yung spacer niya dapat lapat talaga dun sa MCPCB. So dapat yung since na-measure natin yung center ng MCPCB nasa 5mm yun, so dapat 5mm din yung butas ng spacer natin. Saka yung lapad niya din dapat 16mm din para maximum talaga yung contact natin with our MCPCB, no. Since alam natin yung mga dimensions ng mga parts, next step natin ay magka-canvas na tayo ng mga pyesa. So first natin nahanapin isang host, no. So yun na nga, medyo medyo mahal si host. Yung host lang yan, wala pa yung pyesa at led. So i-check natin yung original. Yan, so ang price niya halos kapareho na ng original, kaya minsan nakakatawa yung para sa atin na mga nagmo-mod kasi yun na yung host halos kaparehos lang ng original price nung ready build. Pero hindi ko kasi kailangan ng mga extra na parts, kaya host pa rin yung kukunin ko, tsaka i-prepare ko siya with the T6 driver. Since itong T6 driver 17mm 5 amps, so ito yung pinakamagandang option natin, no? So calculate natin yung total cost. So around 2k itong lalabas nito, 2k yung lalabas. So lagay natin may 12% off, so 1.7 pa din yung mga gastos ng total. So yun na nga, after natin mag-order, isa-isa na silang dumating. So ito yung isa sa mga setback natin, no, kasi nga maling driver yung pinadala ni seller sa atin. Instead of dual fuel na driver,
back driver na 20 amps yung pinadala niya, which is mali. So gagawin ko na lang, papalitan ko na lang yung ano, since may existing naman ako na 5 amp na driver dito na constant current, yun na lang yung gagamitin. So dumating na rin yung lens tsaka yung MCPCB niya. So ayun na si host. Ayun nga, so makikita mo isang reflector for single LED design na kasi yung original ng Tito. So yun nga, tatanggalin natin yan, papalitan natin ng 3 LED setup triple. So ayun nga, i-check natin ulit yung fitting niya, kung fit ba talaga siya dun sa ating host. So ito yung huling dumating, no, which is our spacer sana. This should be 5mm na ano, na 16mm yung outer diameter, which is gagamitin sana natin na spacer niya, no. So yung pinag-usapan kasi namin ni seller is copper, since yun talaga yung preferred ko na material doon para sa maximum na heat transfer natin. Kaso brass yung dumating, tsaka 3mm yung butas sa gitna. So maling-mali yung pinadala na naman ni ano, no, ni seller sa atin. So mag-improvise na lang tayo, no, gamit tong ritaso ko na ano, na 6063 aluminum. Magkagandahan ito ay ano ang smooth ng finish niya. Tsaka maganda din yung ano niya, yung thermal conductivity niya compared sa brass lang yung ilalagay natin. So ayun nga, since originally designed yung ano, yung spacer na yan for 20mm application, gagawin natin, i-reduce natin yan para magkasya siya sa 16mm natin na slot. So yun nga, yung first ko na sinubukan is i-die grinder para mas mabilis, pero yun nga, parang nasira niya yung bench ko, kaya manual na lang na filing yung ginawa ko. Hindi ko muna inubos yung ano niya, yung pagka-file dun sa marker ko para ma-check ko muna, baka nasobran ko yung pag-file niya, no? So makikita dito na hindi pa talaga siya fully na pumapasok, kaya yun, nagpatuloy ako sa pag-file, pero nagra-round na ako ng edges. So yun nga, after ko na ma-round yung edges, pumasok na siya doon, no? So 16mm na siya. So next is testing na natin yung overall fit. So yun nga, may konting sobra siya, no, which is pa-file natin. So sobra yun sa thickness niya, konting sobra sa thickness, kaya pa-file down natin yun hanggang sa fully ma-close yung bezel ng ano, ng host. So before ko gagawin yung filing, ipa-finalize ko muna yung center na ano, butas dun sa host. So gagamit lang tayo ng ano, since M5 yung butas ng spacer, 5mm din yung gagamitin natin na drill bit. Ginamit yung spacer as guide na din natin para hindi na tayo mahirapan sa pagbutas. So ayun na nga, nabutasan na siya sa gitna. So next is ipa-file down ko na naman siya hanggang sa maano na yung bezel, ma-close na siya fully yung bezel. So yun na nga, so na-file down na siya, yung bezel fully closed na, no. So included dyan is yung o-ring nya, yung initial na glass, tsaka yung optic assembly na natin. So yung ni-remove ko lang dyan is yung pinaka-reflector lang. So dito naman tayo sa ano, no, sa pag-assemble ng LED natin. So pinahuli ko to kasi based sa experience ko, maraming nadadamage na LED while ano, no, while gumagawa ako ng adjustments dun sa ano, sa host while nakakabit yung mga LED. Kaya yung technique ko ngayon, pinapahuli ko na yung LED. So yun na nga, no, so papainit na natin yung hot plate para ano, matransfer natin yung LED. So mas maganda yung hot plate nyo may time control para ano, hindi mag-form ng crust yung ano nyo, yung workpiece. Kasi pag masyadong mainit, magka-crust yung ano niya, yung mga excess na flux dun sa gilid. Mas malinis siya kapag ano, pag maintain lang yung ano, yung temp niya sa enough temperature na magwe-wet yung solder natin. Next naman dyan is ano, no, pagkatapos binabump ko yung ano, bagya ko siyang tinatap ng cotton buds yung each LED para lumabas yung excess na solder sa ilalim niya, para mas madiin talaga yung contact niya sa pinaka thermal pad tsaka contact points niya for maximum heat transfer. After ko pala matapos yung reflow natin, sinubukan ko siya agad for fitting na naman ulit dun sa host. Nangyari, yung TIR lens pala natin super fit siya dun sa ano, sa
mismong dome ng LED. Kahit okay naman yung dimensions niya dun sa pagkakalapat, yung yung lens talaga is not designed for 519A pala. Kaya ang nangyari, nasira natin, accidentally natin na-dome yung isang LED. Unfortunately nga, hindi natin nasira yung LED, no? So gagawin ko na lang mamaya is fully didome na lang lahat ng LED para equal silang lahat. Papahuli ko muna si didome, no? So para hindi na madagdagan yung sira sa LED. So next natin na gagawin is yung driver naman. Since mali yung driver na pinadala, mayroon naman akong available dito, kaso hindi lang siya magandang driver talaga, pero okay na din to. 5 amperes pala yung driver na ginamit ko, 17mm. Yun yung yung kasya sa T2 hose natin, no? So ginawa ko lang, tinanggal ko yung spring para magkasya siya doon sa sa hose with the battery, no? Tsaka nilagyan ko rin siya ng contact point, konting contact bump lang para talaga, para mag-contact talaga siya doon sa battery natin. Yung installation ng driver natin, very straightforward lang, no? Tatanggalin lang yung pinaka retaining ring niya, then isasalpak yung driver doon sa butas, then yung while kinakabit natin doon sa mismong slot yung driver, make sure lang natin na yung wire doon natin sa middle na hole ipapadaan, since yun yung kailangan natin for our build. After didome, nilagay ko na rin yung MCPCB niya with the LED, no? So make sure lang natin pag nagkakabit tayo ng LED, always talaga na may thermal paste siya, no, between sa spacer natin tsaka dun sa ilalim na part ng MCPCB natin, no, for maximum talaga na heat transfer. Of course, next ay isasolder na natin yung mga wires, no? So positive, negative to negative. Make sure lang natin na walang shorts, no, kasi konti lang kasi yung yung contact pads. After nya, nilagyan ko na rin ng bypass yung spring natin, no, for maximum talaga na current tsaka minimal na voltage drop. Ngayon kompleto na yung assembly natin, no, Convoy T2 triple. So yun na, triple LED. So itest natin kung iilaw. Yun, umiilaw na siya. So yan na yung finished product natin, no. So katabi niya dyan is Convoy T6 na naman na triple din. So si T6 is 20mm, yung T2 natin is 16mm only. Same pa din sila ng driver, since ayoko na na hindi siya compatible sa AA. Gusto ko kasi na may compatibility pa rin siya sa AA batteries. Syempre, ang inaabangan ng lahat, no, itetest natin siya sa paper burning test natin kung gaano siya kalakas. So common to na testing method natin sa PFG, no. Kung malakas pa talaga, dapat nakakasunog ng papel. So yun, umusok na siya. So yan, no, 5 amps lang yung driver niyan, pero dahil nga sa super liit nung niya, yung diameter ng head, so napo-focus lahat ng niya, ng lumens doon sa very small area, kaya yun nga, nasusunog niya na yung papel. Yun, butas, boom, butas. Syempre, next naman natin isang beam shots, no. So nandito tayo sa spooky na abandoned na room, no. So yun na nga, matagal ang abandoned tong room na to, no. Dito ko tinatest usually yung yung mga EDC lights, kasi ito naman talaga yung usual na range na pinagagamitan natin ng pang-araw-araw ng mga ilaw natin for EDC. So yun nga, for small rooms, no, indoor. So yun nga, that's 10%, no, medium lang na mode yan, pero very bright. So next natin is so high mode pa yan, no. Then ang turbo natin, so meron siyang turbo mode, super lakas ng turbo mode niya. Yan na yung nakakasunog ng paper, no, yung turbo. So meron tayong very low, medium, high, tsaka turbo. So estimate ko no, nasa at least 1000 lumens yung turbo nito, since super lakas niya talaga. Lakas talaga siya sa size niya, no. I think lagpas pa to ng ng 1000 lumens, kasi nababurn niya talaga yung paper. Tsaka hindi pa ito yung max, kasi hindi high rin yung bat. So if you're interested with flashlight builds, or araw-araw ka gumagamit ng flashlights, just visit our page, no.
So just search PFG at lalabas na yan, Philippine Flashlight Geeks. So to the PFG fan, thank you sa pag-sponsor nitong build. Goodbye and God bless.